Grabe ang init. Bakit ganyan? Jadi pangeran. Ayan po, good morning po ulit sa bawat isa sa atin. Ayan. Mainit po, no? Yan, ganyan po kasi init yung pananampalataya natin sa bayan. Hindi hadlang yung panahon na mainit, di ba? Ayan, maraming salamat po sa bawat isa na narito. So, kumusta po ang bawat isa? Kumusta po? Ay, mabuti na. Praise the Lord. So, sa umagang ito po, bago ko ibigay kay Pastor Vic, yung mic natin. Gusto lang po sana namin, sige, unang-una congratulate yung mga ate natin. Successfully, yan. Natapos yung kanilang pag-aaral ng college. Congratulations po. At dahil dyan, baka naman po pwede makarinig tayo ng kaunting testimony from them para magbigay ng inspirasyon na yung wala pa man umiyak sometimes we witness their struggle, their silent battles, yung mga rants nila, no? Pero at the end, si Lord pa rin yung nag-help sa kanila despite of their struggle sa pag-aaral. So ayan, kahit very short, inspiring message mo. For especially mga kabataan natin, ayan, may mga malapit na mag-college para magkaroon sila ng insight or magkaroon ng idea, no, kung paano yung makapag-ready or makapag-prepare sila pag pumasok sila sa college life nila. At the same time, meron tayong inspiration or inspiration, motivation, no, para i-pursue nila yung pagkatapos nila ng college. So, ayan. Anyone? Ayun. Palakpakan ko natin sa atin. Hello po. Medyo kinakabahan po ako. Okay lang din na defense yan. Good morning po sa inyo lahat. So, paano ko ba ito umpisahan? Kasi out of words po ako ngayon. Kasi up until now, hindi pa rin po nagsisinking sa akin na natapos po kami. Natapos po yung college life namin. Natapos na yung bayarin. Natapos na yung mga sleepless nights, yung case study, yung drug study, at kahit ano bang study na yun. Pero first of all po, hindi ko po expect na makukuha ko yung gusto kong kurso. Kasi po, alam naman po natin na medyo may kabigatan pagdating sa pera yung kurso namin. So, nung time po na yun, nag-apply po ako sa PSU, pero hindi po ako pinalad na hindi po ako nakapasa or hindi po ako nakuha. And then, nasa isip ko po kasi is magtuturism ako. Kasi hindi nga po namin afford na pumasok sa isang private na mga university o na paaralan. Pero, by His grace, dahil po sa Panginoon, hindi ko po alam kung paano nangyari. Kasi iniyak ko lang po siya sa mama ko. Sabi ko, Ma, gusto ko talaga maging isang nurse. Ma, gusto ko talaga siya. Nasa heart ko yung course na to. Pero kung hindi natin kaya, sabi ko, okay lang naman po, tutulisin na lang ako. So, nakahanda na yung heart ko na mag-enroll sa NCC. Kasi wala naman akong ibang naiisip na paaralan. Ganun. So, yung heart ko sabi, okay, sige, baka dito ako. Pero one time po si mama ko, nag-chat po siya sa akin. Sabi niya, anak, gusto mo ba talaga yung kurso na to? Sabi niya ganun. Ma, kung ako yung tatanungin mo, gusto ko talaga. Ito yung pangarap ko. O sige, ganito. Ako nang bahala, gagawa ako ng paraan. Sabi niya, basta mag-aral ka lang. So, iyak ako nang iyak that time kasi nung hindi ako pumasok sa TSU, masakit din yung loob ko. Kasi akala ko hanggang doon na lang na hindi ko siya magagawa. Pero, hindi ko alam kung anong ginawa ni Lord na binigyan niya ng siguro ng courage or lakas ng loob yung mama ko na kakayanin namin. And
ngayon, nandito ako sa harapan ninyo. Though hindi po kami tapos ni Arsen kasi may board exam pa kami. May another challenge ulit kami. Pero, malaking malaki yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi, dinala niya ako dito. Hindi po naging madali yung buhay ko kasi yung mama ko at yung papa ko hiwalay po sila. So, ako lang po yung naiwan sa mga kapatid ko. At the age of 17, bumukod na kami ng sarili naming bahay. Namuhay kami ng mga kapatid ko na kami lang. Ako yung naging nanay at tatay sa kanilang tatlo. And at the same time, naging estudyante rin. Pero lahat ng to is dahil sa Panginoon. Yung guidance niya, yung guidance po nila, pastor and sister. Hindi ko po alam na, baka hindi po siguro kung wala ako dito, baka hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Nakapagtapos ba ako ng pag-aaral? Baka mamaya nag-asawa na pala ako. Pero sa guidance po ng mga tao nagmamahal sa akin. Ng pamilya ko, lalong-lalo na po yung mom ko, si mama ko. Sila pastor, sila sister, sa support nila, sa lagi nilang pagpapalakas ng loob namin. And by His grace, nandito po kami ni Arcel ngayon. Thank you so much po. Kaya pang tissue. Yan. Ayun, pipilak na. Ayun. Yun, sinabi naman na po ni Dash na start ko po siguro yung testimony na to. Yung paano po namin pinasok yung school, yung first year. Ano ba yun? Ano po? Ako po personally and honestly po, wala pong halong fake and everything. Pinasok ko po talaga yung college na pagpit ko lang talaga lakas ng loob at saka prayer talaga. Kasi I know na hindi po yun, hindi talaga madali yung alam ko hindi madali yung tatahakin namin, pupuntahan namin. Especially pag narinig namin yung word na nursing, parang hindi siya madali talaga. Parang hindi siya basta-basta. Naalala ko po, gusto ko lang naman nursing kasi nga, nakita ko yung buhay ng mga kamag-anak namin. Hindi ko alam, iniyak ko na to kay Lord na ilang beses, pero super, naiyak pa rin ako pag nalala ko. Kasi, nakita ko po yung life mo. Yung mga kamag-anak namin. I would say na okay sila financially. And then, kami, ako, at the age of 5 years old, 6 years old, kailangan po sumama sa mama ko para mangungguli, pagdating ang ating job. Ang hirap po na. Grade 2 po ako at or grade 1, nung sinabi ko sa mama ko na, Ma, gusto kong maging nurse ha, pag ko maging nurse ako. Tapos sabi ni mama, ay, tayag yun, no? Masyado yung makabalto. Totoo po yun. Hanggang nag-high school ako, sabi ko, kapag tinatanong kami ng mga teacher namin na gusto namin maging, ay, nurse ako, bala kayo dyan. Tapos, ayun. Siguro po, yung plans din po talaga ni Lord mo, kapag pinas natin sa Kanya, yung pinagkatiwala natin sa Kanya yung mga pangarap natin, yung buhay natin, super laki pagbabago. And then yun, dumating po yung pandemic. For some po, siguro naging mahirap siya. Pero at some point, naging blessing in disguise po siya sa amin. Kasi si mama po, nakapagtinda po siya din sa mga nagtatrabaho po dito. Sa gumagawa po ng daan, yung CBC. And siguro po, way na rin po ni Lord yun, nakapagtipon po sila. Ayun, super naging inspiration ko rin din yung parents ko, no, na talagang madaling araw pa lang, 3 a.m. Maalis na yung papa ko para mamaskitan. Tapos uwi na hapon, pag napagod mo sa katsumpa, nagpapahilat sa amin. Tapos yung mama ko na, kahit makatakyan. Talagang, I know na nga, talagang ginapang niya talaga kami. Pag namin sasabi kami ng mama, sabi ko, tagaling mo Lord naman, talagang kalata mo itamod yun, pero kinaya tayo. Tapos, by His grace, sabi nga nung kantang niya, no, by His grace we will carry on, sabi na,
if not for God talaga, baka hindi po kami nandito, baka hindi po kami nakapagtapos, kung hindi po namin siguro binigay yung trust namin kay Lord, gano'n. Tsaka, na-realize ko nga kanina nung sabi na Carol, baka makainin ng konting testimony. Sabi ko, baka kami ni Josh, we're not meant for valedictory speech, baka we're really made for testimonies talaga, gano'n. So, ayun, thank you Lord. Thank you Lord lang po talaga. So, ayun, thank you po, Ate Josh and Ate Arcel. So, ayan, diba, napaka-inspiring ng testimony na nila atin, especially puro mga kabataan tayo dito and at the same time mga parents. So, parang ano yun, yung Sunday yun. Yung learn, ano tawag doon, learn from them na hindi hadlang yung kasakitan or kahirapan sa pagtatapos ng pag-aaral. As long as you're willing to pursue your dreams, di ba? Dapat malinaw yung lagi niyong pag-pray, katulad ni na Ate Josh and Ate Arcel, na yung desire ng puso niyo, kung ano yung magiging desire or kung ano yung magiging gusto niyo in the future, lagi natin i-surrender o lagi natin ipag-pray sa Panginoon kung ano yung will niya para sa atin at kung ano yung dapat or kung dapat naka-align sa will or sa kagustuhan ng Panginoong Jesus sa atin. So, ayun, thank you so much po, Ate Arcel. So, ayun, tawagin na po natin si Pastor Vic para sa ating Word of God. So, Okay, good morning. Congratulations. Okay. Anyway, tutuloy natin yung ating pag-aaral na and nandito na po tayo sa Matthew chapter 12 verse 22 onwards. Okay, medyo mahaba to. Pero ang titinan muna natin is yung nilagyan ko nga ng title na Unpardonable Sin. Okay. Unpardonable, ibig sabihin yung walang kapatawaran. Meron palang kasalanan na hindi napapatawad na. Naisip nyo na ba kung ano yun? Kasi alam ko, lahat ng kasalanan may kapatawaran. Ano yung mga naisip nyo ang kasalanan na pa? Halimbawa yung mga anak na naglayo sa bahay. Pati yun, may kapatawaran pa rin yun. Di ba? May kapatawaran pa rin yun. Ano pa ba? Nagnakaw ka, mapapatawad ka pa rin eh. Pero, meron palang unpardonable sin. At yung unpardonable sin, hindi lang dito sa buhay na ito, pati sa buhay na susunod. Ayan. So, sige po, tingnan natin yung Matthew chapter 12, verse 22, babasahin ko po sa English. Binasa na po kanina sa atin to sa Tagalog. But sa English, then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute. Yan yung ating mga observations ha. Meron daw isang lalaki na dinala sa ating Panginoon Jesus. Take note na ang background nito ay umalis na siya sa sinagog. Araw ng Sabat, umalis siya sa sinagog dahil nireject siya ng mga religious leaders. So umalis siya doon, sinundan siya ng mga maraming tao, pero patuloy pa rin siya nagpagaling at nangaral. And then verse 22, dumating sa isang dinala sa kanya ang isang lalaki na demon-possessed. At itong demon-possessed man na ito, blind at saka mute. Okay? Blind at saka mute, hindi siya dahil pipi siya or bulag siya. Naging blind siya at saka mute nung pinoses siya nung demon. Okay? And he healed him so that the blind and the mute man both spoke. And so nakakita siya at nakapagsalita. And all the multitudes were amazed and said, could this be the son of David? Now,
When the Pharisees heard it, they said, "This fellow does not cast out demons except by Beelzebub." Sa ibang mga translations ay Beelzebul. Pero dito, Beelzebub, the ruler of the demons. So, ibig sabihin ng Beelzebub o Beelzebul ay Lord of Flies. Okay, Lord of Flies. At ito ay ipinangalan kay Satan in bilang pang-insulto sa kanya. Kasi Lord of Flies, alam naman natin yung fly, di ba? Hindi maganda yung reputation ng fly. So, pinangalan sa kanya, siya ay Panginoon ng mga flies. Panginoon ng si Satan. So, this fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. But Jesus knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself." So, balikan natin ito mamaya. Pero, again, ito ay sitwasyon na nakikita na natin dito na yung mga religious leaders nire-reject na ang ating Panginoon Jesus. Nire-reject siya dahil, ano na kasing reason? Dahil, kumbaga parang hindi ino-honor ng Panginoon Jesus yung mga religious laws nila. Na itong mga religious laws na to, hindi naman siya yung actually nakasulat doon sa Torah, kundi addition ng tao. Kaya nga, ang ginawa nating definition ng religion ay, siyempre hindi ito sa dictionary, di ba? Kaya ang ginawa nating definition ng religion last time, ang sabi natin religion is mga man-made addition dun sa law ng Diyos or sa word ng Diyos. Mga additions ng tao na nung dumating ang Panginoong Yesus, pinuna niya ang lahat ng yan at binabago niya, even to the point na halimbawa yung Sabbath, binibigyan ng pansin ng mga religious leaders at ng mga Jew yung Sabbath. Pero sabi niya, nung sinasaway siya ng mga Pharisees, sabi niya, ba't nung ginagawa? Bawal yan sa Sabbath. Ang sabi ng Panginoon Jesus, "I am the Lord of the Sabbath." Ako ang Panginoon ng Sabbath. Now, nung umalis siya doon sa synagogue, umalis siya doon sa lugar na yon, at habang nagpapagaling siya ulit at nangangaral ng mabuting balita sa kaharian, dinala sa kanya isang lalaking bulag at pipi. Ito ay itong normal naman, meron naman talagang sinasapian ng demonyo ng time na yon. Actually, even sa ngayon, di ba? May mga sinasapian ng demonyo. Pero, ang mga Pharisees, ang mga Hudyo rin noon, ay meron din silang paraan sa pagpapalayas ng demonyo. Ang tawag nga natin dyan ay exercise, di ba? And then, exorcism. Ganyan. Exorcism, ibig sabihin na exorcise mo, pinapalayas mo, pinapaalis mo yung demon sa kanya. So, itong case na ito, yung pagpapalayas kasi nila ng demonyo, nung time na yon, tinatanong nila yung pangalan ng demon. Di ba maalala niyo ang Panginoon Jesus ginawa niya rin ito? Tinanong niya, anong pangalan mo? Ang sagot ng demon ay, kami ang legion, sabi niya. So, bakit kasi tinatanong? Dahil sa pamagitan ng pangalan ng demon, doon nila pinapalayas sa pangalan ng Diyos. Lumayas ka, legion, parang gano'n. Kaya ang problema, hindi ito nakakakita at hindi rin nakapagsalita. So, kahit anong gawing tanong nila, hindi nila malalaman yung pangalan ng demon. So, itong mga case na ito, itong mga kasong ito ng possession, ay hindi basta-basta napapalayas ng sinuman. Okay? Pero tingnan muna natin ito. Ang isang demon-possessed person kasi, pag nandito na siya sa stage na to na naapektuhan na yung kanyang physical abilities, no, katulad na hindi na siya nakakakita,
hindi na siya nakakapagsalita, nasa later stage na, last stage, parang sakit din pala, no? May first stage, may second stage. Nasa later stage na ng demon possession. And then later on, once na yung demon is finished sa kanya, ibig sabihin yung hindi na siya magagamit, yung demon will force that person na papatay niya ang kanyang sarili. Kaya may mga nagpapakamatay o gagawa ng paraan para sila mamatay. Bakit? Kasi yun yung tanging paraan para yung demon ay mapaalis sa katawan niya. Kailangan patay niya yung tao. Tapos lilipat siya ulit. Ano ba yung mga demon? Saan ba sila nagsimula? So, simulan muna natin dito siguro. Okay? Nasaan ba yung mga demons? At sino-sino sila? Huwag mong sabihin na sa bahay. Di ba meron ka na yung anak, in-interview siya ng anak niya. Sabi nung nag-interview, alam mo ba kung ano mga demonyo? Opo. Nasaan sila? Sabi niya, nasa bahay ko. Bakit? Sabi nag-interview. Kasi yung nanay ko, kakatay ko, pag nag-aaway sila, sabi niya, demonyo ka! Demonyo ka! So, nandun sila sa bahay. Okay? Pero ang mga demons ay sila yung mga fallen angels. Okay? Sila yung 1/3 na nagrebelde sa Diyos dahil sa pagsuway or dahil sa pride ni Lucifer. Okay, kilala niyo si Lucifer? Ang Lucifer, ibig sabihin ng Lucifer is star of the morning. Sabi niyo, hindi, andali. Hindi ba yun din ang pangalan pa ng Jesus? Siya yung star of the morning. Ang Panginoon Jesus ay bright and morning star ang ating Panginoon Jesus. Pero yung meaning ng Lucifer ay star of the morning. Bakit star of the morning? Nung nilikha siya kasi ni Yahweh, nasa kanya halos yung na-equip siya ng napakaraming talento. Pagmula sa music, sa pagiging creative, mga ganun. Nasa kanya. Yun din yung reason, kaya mag-ingat kayo kung nasa inyo na ang lahat. Huwag yung hayaang kantahan kayo na nasa iyo ang lahat. Kasi yun din yung reason kung bakit nagkaroon ng pride kay Lucifer at ang sabi niya, lalagpasan ko pa ang Diyos. Lalagpasan ko ang throne ng Diyos. So, dahil doon, hindi niya nalagpasan ng Diyos. Binagsak siya ng Diyos. At sa pagbagsak sa kanya, later tinawag na siya ng iba't ibang pangalan katulad ng Satan, which is ang meaning ng Satan ay deceiver. Tinatawag din siyang Diablo. Diba? Okay? And sa kanyang pagbagsak ay may naisama siyang at least 1/3 ng mga angels. So, medyo marami yan. At yung mga angels later on, binagsang dito sa lupa, sila na ngayon yung mga naging mga demons dito. Mga masasamang espiritu. Dahil mas pinili nilang magrebelde kasama ni Satanas, ngayon sila na ngayon ay katuwang ni Satanas sa paglaban sa Diyos. At kasama sa paglaban nila sa Diyos ay yung akitin ang mga tao. Si Satanas ba ay all-knowing? Si Satanas ba ay he is everywhere, omniscient, omnipresent? Hindi siya. Si Satanas ba ay makapangyarihan? Hindi rin. Although malakas siya, pero hindi rin siya ganun kakapangyarihan. Pero bakit nagagawa niya ang gusto niya sa buong mundo? Bakit kaya sa tingin niyo? May sagot ba kayo doon? Diba? Bakit alam niya yung nangyayari dito sa Pilipinas? Ba't alam niya yung nangyayari sa Luzon, Visayas, Mindanao? Bakit alam niya yung nangyayari sa Japan, China? Bakit kaya? Kung hindi siya omnipresent, paano niya nagagawa yun? Dahil sa mga demons na sumunod sa kanya. Sila ngayon yung mga sa spiritual warfare, sila yung mga tinatawag natin ng mga
na territorial spirits. Nandun sila, naka-assign sila sa isang territory at sila yung nagre-report. Imagine mo kung gaano ka-obedient sila kay Satan. Very obedient. So yung nagagawa nilang yun sa buong mundo, nagagawa ni Satanas kung ano yung gusto niya dahil sa obedience ng mga demons na ito. Can you just imagine kung ang isang Kristiyano lang sana ay obedient din sa Panginoon? Alam natin na omnipresent ang Diyos, all-knowing, omniscient, and omnipotent. Pero mas marami pa sanang magagawa ang Panginoon dito sa mundo kung tayo ng mga nagsasabing Kristiyano ay lahat sumusunod sa Panginoon at sumusunod ng buong puso at ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi ba ang dami natin naabot siguro, no? Tama ba? So, ni-imagine lang natin yan, pero magandang insight mo. So, isa sa mga taktika nila ay yung i-possess nga ang isang tao, manahan doon sa katawan na yon at gagamitin nila yon na instrumento para gumawa ng kasamaan. Kung paano, di ba the same din, si Satanas, gaya-gaya niya. Di ba the same din yung ministry ng Holy Spirit? Na pag ang isang Kristiyano, mananahan siya sa iyo. Para yung Holy Spirit, siya yung mag-guide sa atin. Pero sometimes, dahil gentle ang Holy Spirit, dahil hindi siya katulad ng isang spirito, kumbaga, bibigyan ka pa rin niya ng yung will, ng sarili mong will. Although yung Holy Spirit nandiyan nagpapaalala, oops, mali yan. It's up to you kung obey ka or hindi. The demon is different. Papahirapan ka niya just obey. Gagawin niya ang lahat para ikaw ay sumunod. Okay? At habang nananahan yung demonyo sa isang tao, makikita mo na bumababa na yung kanyang pagkatao. Bumababa ang kanyang spiritual na kalalagayan na aapektuhan. Uy, kapampangan na. Ulitin ko. Naapektuhan. Ayan. Naapektuhan ang kanyang pag-iisip na nagdudulot. Napapansin nyo, nag-iba yung pag-uugali ng tao yun. May mga changes sa kanya, may mga changes sa kanyang, minsan niya, ayaw na niya magdamit. Diba? May changes sa kanyang pag-iisip. Yeah. So, na-mention ko kanina na the only way for a demon na mapaalis sa katawan na yun is yung mamatay. Yung tao yun. Pero there is another way. There is another way and the second way para mapaalis yung demon sa katawan ng isang tao. At yan yung tinatawag natin na exorcism. To cast out, casting out. Casting out or exorcism means to force out. Parang force evacuation. Lumayas. Force na pagpapalayas. Okay? Pero, only by the power of God. Okay? Only by the power of God. So, in Jesus' day nga, nabanggit ko kanina, yung pag-cast out ng mga demons from human bodies ay kailangan alam mo yung pangalan. Alam mo kung sino yung demon na nagpuposes sa kanya. Pero kung hindi, ay mahirap. Pero, kung just to remind you, yung napag-aralan natin sa chapter 8, alam niyo sa chapter 8, ano na kasi yan? Yung the man na may leprosy. Okay? So, yung taong ito, na may leprosy na pinagaling ng ating Panginoong Yesus, nakita natin doon, napag-aralan natin, na bagaman may batas, actually, isang chapter or dalawang chapter sa Leviticus, ang law patungkol sa leprosy, bagaman merong batas, pero sa history ng Israel, whether sa Old Testament at saka New Testament, of course, maliban doon kay Naaman, na nagkaketong naman siya dahil sa
inangkin niya yung tinanggihan naman ni Elisha na regalo sa kanya. Okay? Dapat tinanggihan ni Elisha, pero itong si Naaman, tinapon niya yung dignitary na yon. At sabi niya, pinapasabi pala ng boss ko, kukunin ko yung iba. So, yung leprosy nung taong yun, napunta sa kanya. At nalinis siya, mahimala siyang nalinis. Pero other than that, si Miriam din, of course. Kung maalala niyo si Miriam, yung pagre-rebelde niya kay Moses. So, nagkaroon siya ng leprosy sa kanyang katawan, pero nilinis din siya sa pamagitan ng intercession ni Moses, nanalangin si Moses sa kanya. Pero other than those things, two, no? Hanggang New Testament, wala nang ibang nalinis pa sa gamot na, sa sakit na ketong. Okay? Kaya nga, dahil sa wala itong gamot at wala pang nangyayaring ganon, sa mga Hudyo kasi, ay naghihintay sila sa isang Mesaya na isa sa mga sign ng Mesaya na to ay yung makapagpagaling siya ng ketongin or yung kaya niyang linisin ang isang ketongin. Ang tawag natin dyan is Messianic miracle. Ano ibig sabihin ng Messianic miracle? Isang miracle, isang himala na tanging yung Messiah lang ang makakagawa. At nagawa ng ating Panginoon Jesus. Kasi napagaling niya yung ketongin na ito. Maglinis siya. Kahit na nagpatingin na siya sa pari, talagang malinis siya talaga. Nawala as in yung kanyang ketong. But there's another Messianic miracle. Ito ay sign na pagiging Messiah. At dahil ito ay Messianic miracle, ang Messiah lang ang pwedeng gumawa nito. Ano yon? Yung magpalayas ng demonyo na blind and mute. Kasi paano mo mapapalayas ang isang demonyo na blind and mute kung hindi mo makukuha yung pangalan ng demonyo na pumasok? But the Messiah, so ito ay isang Messianic miracle dahil ang Panginoong Yesus, hindi man sinabi dito kung ano pinalayas, pero at his command for sure. Sa kanyang command, umalis yung demonyo. Ang katatuhan niya sa ibang gospels, kilala siya ng mga demonyo. What have we to do? Sabi niya ng mga gatherings, di ba? Yung gathering na. Sabi niya, what have we to do sa iyo, Son of the Most High? Sabi niya, ikukulong mo ba kami na wala pa sa panahon? Kasi even the demons, alam nila na may nakatakdang panahon para sa kanila. Okay, ikukulong na sila. So, mga himala lang, itong Messianic miracle na ito, mga himala lang na ang Messiah ang makakagawa. At napalayas na ng Panginoong Yesus ito. At bumalik yung kanyang paningin at bumalik ang kanyang pagsasalita. Now, kung bibigyan natin ng konting homiletics o hermeneutics, hindi naman tayo nadidemon possess, tama? Pero ang tao, dahil sa kapangyarihan ng Diablo, ang tao ay nagiging bulag at nagiging pipi. Nagiging bulag kasi hindi nila nakikita kung sino si Jesus. Actually, the same Bible naman, yung binabasa natin, yung ganyan, di ba? Parehong Bible yung binabasa natin, parehong Bible yung binubuklat. Actually, parehong mga verses yung binabasa din. Pero hindi nila nakikita kung sino si Jesus. At dahil hindi nila nakikita, ibig sabihin sila ay binulag ng tao, binulag ng Diablo. Ngayon, ang nakikita nila ay iba kung ano lang yung naririnig nila. Kasi, ang sabi dito, bulag tsaka pipi. Hindi naman sinabing bingi. Kung sinabing bulag, pipi at bingi, yan na yun. So, ngayon, kung ano lang yung sinasabi sa kanilang naririnig nila, yun, pag sinabing si Jesus ay tao, yun lang yung alam nila. Hindi na nila, kahit magbasa pa sila ng Bible, hindi nila nakikita the other side ng ating Panginoon Jesus kasi binulag na sila.
At may mga tao din na alam nila kung sino si Jesus, pero hindi na ibabahagi, hindi nila nasasabi. Bakit? Sila ay ginawang pipi ng kaaway, ng diablo. So, instead na sabi niya, mahal ka ni Jesus, biglang nawala. Biglang umurong yung dila. Biglang umurong yung dila. So, dahil nga sa ginawang pipi ng diablo. Ayaw ng diablo na nakikilala, nalalaman, na ipapangaral kung sino talaga si Jesus. Pero pansinin nyo, verse 23, ang sabi ng mga Hudyo, nung nakita nila yon, namangha sila, na-amaze sila, at ang tanong nila is, could this be the son of David? Anong ibig sabihin nun? The word na son of David, ito ay isang messianic name. Okay? Ito, sa mga Hudyo, ito ay pangalan, isa sa mga pangalan ng Messiah. Son of David kasi, manggagaling siya sa tribe ni David, or lahi ni David. Okay? Kaya siya tinatawag sa David. So, ibig sabihin, ito na nga ba yung Messiah? Sabi ng mga tao. Biglang singit ngayon yung mga Pharisees. Bakit? Kasi yung mga Pharisees, nire-reject nila ang Panginoong Jesus. So, gusto rin nila na alisin yung ideyang ito sa isipan ng mga tao. Kaya kahit yung mga Pharisees, alam nila na siya nga, yung son of David, ang sabi nila ay nagpapalayas lang yan dahil sa prinsipe ng demonyo. By Beelzebul. Nagpalayas lang sila by Beelzebul or Beelzebub. Okay. Lord of the Flies. Nakakapagpalayas lang sila dahil kay Satanas. Now, anong tugon ng Panginoong Yesus? Kasi nabasa niya sa kanilang isipan. Now, yung mga Pharisees, pinipigilan sila. Pero yung mga tao, nung narinig nila yung sinabi ng mga Pharisees, itong mga tao ngayon, nagdadalawang isip sa kanilang isipan. Kasi hindi naman nila sinabi, ay, hindi siya yung Messiah, ganun, di ba? Pero hindi, naglalaro sa kanilang isipan na, hindi, baka nga hindi nga siya yung Messiah, kaya ganun. So, nabasa ito ng Panginoong Yesus. Nalaman niya ito sa kanilang isipan at sinabi niya, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Okay, masisira. Kung ang isang kingdom ay magkakawatak-watak, hindi nagkakaisa, babagsak yan. Kung ang isang bansa ay hindi nagkakaisa, darating yung time, babagsak ang bansa niya. Magkakahiwalay. Okay? So, ngayon, ang sabi ng, ito yung analogy ng Panginoon Jesus. Kaya sabi niya sa verse 26, so imagine mo na lang, kung si Satan, ikakas out niya yung sarili niya, pwede ba yun? Lumayas ka, sarili ko. Sabi ng Panginoon, it cannot be. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will its kingdom stand? Paano tatagal yung kanyang kingdom na in-establish kung sila din mismo ay nagpapalayasan sa isa't isa. Lumayas ka dito. Hindi pwede. Very organized sila. Na-ikwento ko na ito kanina, di ba? Very organized sila at sumusunod sila sa kung ano yung kalooban ng Satan, yung kanyang mga demon. So, if I cast out demons by Beelzebub, sabi niya, by whom do your sons cast them out? Therefore, they shall be your judges. So, kaninong pangalan ngayon nagka-cast out ng mga exorcists, sabi niya. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Kung nag-cast out daw siya sa power, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, that means na the kingdom of God, yung paghahari ng Diyos, ay nasa sa atin. Kasi, i-cut out niya, i-alisin niya. Yung isang kaharian, palalayasin niya, so may maghahari na iba.
Okay, later on, i-discuss pa niyo dito, pero hindi natin maabutan yun. Or how, verse 29, how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house? Di ba tama naman? Bago mo mapasok ang bahay ng isang makapangyarihang tao, dapat is either na wala siya doon sa bahay na yun, or kailangan pasukin mo siya, gapusin mo siya. Kung nurse ka, turuan mo ng anesthesia or ng ano ba yun, pampamanhid? Sedative, yung makakatulog siya. Bago mo mapasok. Unless na ginawa mo yon, bugbog sarado ka pag pumasok ka sa kanyang tahanan. Okay? At uuwi ka, wala kang dala, kundi mga pasa at saka black eye. So, ang pinakaunang gagawin is to bind mo muna. Pero dito, ipinapakita kung gaano kakapangyarihan ang Panginoong Yesus. Bakit? Dinapos niya ang kaaway. Dinapos niya yung si Satanas at walang magang si Satanas kundi lumayas dun sa taong iyon. Lumalayas siya. So, ang sabi ng Panginoong Yesus, verse 30, He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad. Siya daw na panig sa ating Panginoong Yesus, kakampi niya ang Diyos. Pero kung siya na hindi panig sa ating Panginoong Yesus, alam niyo po ba, kung hindi ka naniniwala, kung hindi ka nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus, ibig sabihin, kalaban mo siya. Siya lang naman eh. Wala naman, kalaban mo siya. At kung kalaban mo siya, he who does not gather with me scatters abroad. Hindi yung abroad na pupunta ka sa ibang bansa. Kasi mamamay, baka hindi mag-abroad kung dalawin ka. Hindi yun. Scatters abroad, ibig sabihin sila ay kakalat sa kawalan. Okay. Kakalat na lang sila kung saan-saan. Mga ngalat na lang, kakalat na lang sila. Instead na nakagather sila sa isang lugar at sama-sama na nagpupuri at nagsasamba at matibay, matatag. Di ba? Strong. Meron nga tayong palagi narinig na united, we fall. Tama? Amen ba? United we fall, and divided we baliktad. Baliktad. May iingay. So, united we stand, sabi niya, divided we fall. So, pag ikaw ay na-scatter, ibig sabihin divided kayo, kalat-kalat eh. Pero kung kayo ay nakag-gather, ibig sabihin, united kayo, and that is very strong. Okay, very strong. So, mamili ka. Okay, mag-isip-isip ka. It's either kay Jesus ka, it's either na naniniwala ka kay Jesus o hindi. Pero take note, kung naniniwala ka sa Kanya, buhay na walang hanggan ang naghihintay. Pero kung hindi ka naniniwala sa Kanya, buhay na walang hanggan pa rin naman eh. Yun lang sa piling ni Satanas, hindi sa piling ng Diyos. Ama. Okay, so therefore I say to you, sabi sa verse 31, therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men. Okay, take note, ulitin ko. Every sin and blasphemy, lahat ng uri ng kasalanan, kahit ano pang kasalanan yan, pagnanakaw, pagsisinungaling, ano pa. Isipin mo na lahat ng kasalanan na maisip mo. Ang lahat ng yan ay may kapatawaran. Ang lahat ng yan may kapatawaran. Kahit na yung pagpapahirap sa ating Panginoong Yesus, yung panginsulto sa Kanya, may kapatawaran pa rin yun. Kasi siya na nga mismo nagsabi, di ba? Father, forgive them. Ayan. For they do not know what they're doing. Pero, but, subalit, datapwat. Ngunit, sabi diyan, ngunit, blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Ang pag-blasphemy, ano ba ibig sabihin ng blasphemy? Paglapastangan, yung
pagsasabi ng hindi maganda, pagtalikod, hindi pag-acknowledge sa kanyang galaw, sa iyo, yung meron siyang ginawa sa iyo tapos iba yung pinupurihan mo. Halimbawa, yung mga estudyante natin, di ba? Nakapagtapos siya, tapos sabi niya, hey, salamat po sa aking inspirasyon, yung aking boyfriend na palaging nandyan. Makasabunutan ka mama, patabi mo, hindi nga anak ko talaga, hindi niya alam ako'y naghirap sa akin. Di ba? Blasphemy po yung tawag niyon. Okay? May naghirap para sa iyo, pero iba yung binibigyan mo ng kapurihan. That's blasphemy. Merong ginawa na maganda, pero kumbaga, binibigay mo yung kapurihan sa iba. Yung kalwalhatian sa iba. That is blasphemy. Pang-alipusta, paglapastangan. So, anyone who speaks a word, pansinin nyo itong verse 32, ha? Anyone who speaks a word against the Son of Man, which is our Lord Jesus Christ, it will be forgiven him. Di ba? Ano man ang sabihin mo, yung iba nga, sabi nila, kung ikaw ay Diyos, bumaba ka dyan, sabi niya. Iligtas mo ang sarili mo. Kung Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo rin kami. Kahit anong sabihin mo na pang-insulto, pang-alapasan sa ating Panginoon Jesus, mapapatawad yan. Kaya nga siya pumunta dito sa lupa eh. Mamatay siya doon sa cross para mapatawad ang mga kasalanan mo. Pero whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven. Okay? Pakinggan niyo to ha. It will not be forgiven either in this age or in the age to come. Ano ibig sabihin ng sa panahon ito at sa mga darating na panahon? In this age pa, galing tayo sa Stone Age, tapos naging Iron Age, naging Bronze, Silver, naging Gold Age. Hindi yan, no? Computer age ay digital age. Not that age ang tinatawag dito. Ibig sabihin, dito sa lupa at doon sa kabilang buhay, sa sunod na buhay. Imagine mo, what if dinanas mo na lahat ng paghihirap dito? Ito yung talagang pinasan mo na yung mundo. Tapos pagdating sa kabilang buhay, hindi lang yung mundo papasanin mo, yung buong kalawakan na. Mas mahirap pa pala magdurusa ka doon sa apoy ng impyerno, mainit. Yung init na naranasan natin yun, wala pa yun sa kalingkingan. Doon sa init na yun. So imagine, so sabihin natin na naranasan, ayaw mo dito, inalagaan mo yung sarili mo, ayaw mo initan, ayaw mo matumulo yung pawis, kaya nagpagod ka, nagpagal ka, nagpatayo ka ng bahay na kahit na konting singaw ng init, di papasok. Ang daming aircon. Pagdating sa kabilang buhay, apoy ang sasalubong sa inyo. Gusto mo ba yun? Of course, ang sagot yan ay hindi. Obviously. Diba? Pero paano maiwasan yung bagay na gano'n? Huwag nating i-blaspheme. Huwag nating hayaan na malapastangan yung galaw ng Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya kung ino-convict ka ng Holy Spirit, inuudyokan ka niya, huwag mong pigilin ito. Huwag mong pigilin. Sumunod ka sa udyok na. Pag sinabi niya, sabi ng Holy Spirit na, pagsisita, patawad mo, may ginawa ka hindi maganda, hindi mo nang tawad. Pararamdaman mo naman talagang ang lakas ng tibok ng kabuk, diba? Oo, kabuk, ganun. Oo, pero kung sa una malakas yan, habang tagal na hindi mo pinapansin, patuloy na hindi mo pinapansin, pahina ng pahina na yan. Hanggang sa wala na. Wala nang kabog. In other words, manhid ka na. Manhid ka na sa galang Holy Spirit. That is blasphemy. Hindi mo na pinapansin, hindi mo binibigyan ng puwang ng Holy Spirit sa buhay mo. Ang naghihintay sa iyo ay apoy ng impyerno. Pero kung pinakinggan mo ito, sinunod mo ito, sinundan mo ito, buhay na walang hanggan ang naging
Actually, sabi nga ng Panginoon Jesus, di ba, sa John chapter 3, you must be born again in spirit. Okay. So the Holy Spirit's main ministry kasi is to testify about Jesus Christ sa buhay. Magte-testify siya ayon sa John chapter 15 verse 26. Yung testimony ng ating Panginoong Jesus, if fully and finally rejected, one has truly blasphemed yung Holy Spirit sa kanyang buhay. So, anong dapat natin gawin? Okay. Of course, i-quote ko sa ating pagwakas mo, i-quote yung Hebrews chapter 10, 22 hanggang 25. Siguro abutin niya rin ko sa inyong Bible reading. Sabi sa Hebrews, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos, sabi niya, may pusong tapat at may matibay na pananampalataya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat malinis ng ating mga puso, nilinis ng Panginoon Jesus, hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan, magpakatatag tayo ngayon sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Okay, huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. He who promises is faithful. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa. So, kayo ngayon na nandito, na sumunod sa galaw ng Holy Spirit, sa udyok ng Holy Spirit sa inyong buhay, kayo ngayon ay gisingin nyo din yung mga natutulog na mga kapatiran o ng mga kakilala mo. Okay, puntahan nyo sila, tulungan mo sila, turuan natin sila na sa paggawa din ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan, verse 25 ng Hebrews. So, ito na yung application natin. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na yung araw ng Panginoon. Sa tingin nyo ba malapit ng araw ng Panginoon? Kung sa panahon ng Hebrews ay malapit na, mas malapit na po ngayon. So, just invite the Holy Spirit and let it kumilos, hayaan natin na gumalaw sa ating buhay, hayaan natin na baguhin niya tayo at yung influence ng Holy Spirit na yan, gamitin din natin to influence others. Tayo tumayo.